Kaya pangalawa, wars and rumors of wars. Amen. Gera, nangyayari na. Mga balita sa gera. Di ba? Balitang gera, rumors of war sa Philippine Sea. Di ba? So, hindi pa ignited yan. But by the grace of the Lord, ang panalangin natin, huwag mo na, Lord, marami pa nanlalamig. Imagine, tayo yung lugar sa Pilipinas na malapit sa West Philippine Sea. Ang liit ng Palawan. Amen. Are we prepared, fam? Declare with me, I am prepared. I am prepared. Thank you, Jesus. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 13 to 14. Ang masama ay lalo na sasama. Ang manilinlang, lalong manilinlang. Pero yung manilinlang, sila din manilinlang din. Bakit po ba? They are controlled by demon. Kaya sabi ni Satan, ha 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 ha, pinapataba lang kita. At the time of your season, ikaw nang i-harvest ko. So marami ngayon, akala nila, nangyayari ngayon ha, opportunity itong taghirap ngayon. Bakit po? Grabing kawatan sa presyo ng langis. Hindi pa huli ang Pinas. Lagi tayong number 1. Basat sa kurakutan. That's why itong susunod na halalan, hindi tayo papayag pa. Kaya ngayon pa lang, ipinitensya natin sa panalangin na ang susunod na mamamahala sa siyudad ng Puerto Princesa, the city of the living God, yung may takot sa Panginoon, Pam. Amen! Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan dahil alam mo kung kanino ito nagmula. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Amen! Natutunan natin ito kay prophet. Bakit po, Pam? Because there are some teaching that will expose the hidden agenda of the satanic kingdom, and only entrusted by the Lord to His servant the prophet. Amen. Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His some secret to His servant. And there is some heavenly enlightenment na kung merong hidden agenda ang enemy, ma-expose. At merong heavenly enlightenment na ipo-pour out niya. This is what we call the prophetic system that will pour out in these last days, na kung saan we are unstoppable. We are immovable. We are unbreakable. We are unreachable. Dinideclare lang natin yan. Pero i-mindset po natin. Kaya pag dumaan tayo sa challenges, nawala na yung declaration natin ngayon. Nawala na yung testing natin. That's why kahit sa bahay ka, i-practice mo. Amen, amen. May problema sa pamilya. Lord, my family is untouchable. Meron nagkasakit. My family is unraisable under sickness against the work of the satanic agent. Di ba? We keep on declaring. Verse 8 na tayo. Ang lahat ng ito ay pasimula lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Bakit inalintulad yung paghihirap na darating na nararanasan natin ngayon ng mas maraming mga family natin sa ibang lugar tulad ng babaeng nanganganak? Bakit po, Pam? Any idea, Pam? Dahil yung groom natin malapit ang bumalik, and we are considered as the bride. Amen. That's why God consider us na parang babaeng nanganganak. Bakit po, Pam? Na-imagine nyo ba yung babae ng anak? And of course, isama natin sa prayer. May isang family tayo. Naalala nyo yung isang family natin na buntis. Okay, nanganak na po. And by the grace of the Lord, safe silang dalawa. But until right now, by the grace of the Lord, isama nyo sa intercession, sa prayer. Amen. Ganun po, kilalanin natin yung family natin. So sinabi ko po yan because we are in family here. Amen. So we need to pray one another. Pamilya natin yung family natin na nakakaranas sa mga challenges. But challenges is an opportunity for breakthrough blessing. Hallelujah. Amen, amen. And number 3, perseverance against increase in persecution of the bride. Amen. Perseverance. Manatili tayong matatag. Amen. Dahil yung pag-increase ng persecution of the bride, tanda po yan in these last days before the coming of the Lord. Romans chapter 8. Okay. Romans chapter 8 verse 18-19. Okay. Sabi dyan, Pam, para sa akin, ang paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambi sa napakagandang sasapitin natin balang araw. Saan, Pam? Temporal lang ito, Pam. There is a beauty after this life on earth. Pero I tell you, Pam, huwag niyong pangarapin yung kabilang buhay, Pam. Bakit po? Hindi kayo kailangan ng Panginoon doon. Mas kailangan tayo ng Panginoon dito. Doon sa langit, wala na kayong i-evangelize. Doon sa langit, wala na kayong ihihiling. Sa langit, wala na kayong ipaprophesy. Mas kailangan tayo ng Panginoon dito. Amen. Huwag tayong titigil. Bigyan natin ng dahilan ng Panginoon. Lord, extend my life. Yung nangyari kay Pastora, this is my prayer. Lord, hindi pa tapos ang mission namin, Lord. Yung nangyari sa isang pamilya natin, this is Sir Jerlyn. Lord, di pa tapos mission namin sa Inagawan. Amen. At kayo din, sabayan niyo si Pastor. Panginoon, hindi pa tapos ang mission ko, ang buhay ko, ang negosyo ko, ang anuman ang meron ako.
para ito sa iyong kaharian. To advance your kingdom on earth that cannot be shaken. Biruin mo pa ang verse 19, maging ang buong nilikha ay sabik na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. That's why we cannot skip ang earth. Bakit po pa? There will be new heaven and new earth. Amen. God will bring it back here on earth. Matthew 22 verse 14 na tayo. Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ng Diyos na mapapabilang sa kanyang kaharian. Ngunit, okay, Matthew 22 verse 14, kakaunti ang pinili. Amen, amen. Marami ang tinawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, maraming mga child of God, maraming mga servant of God, yes. But yung sinasabing kakaunti ang pinili, kukunti lang po yung true, genuine servant of God. Kukunti lang po yung soldier of Christ. Yes, marami po maliligtas. Kaya hindi sinabi ng Panginoon, all are called. No po pa, hindi lahat tinawag. Yung iba, tinawag sa kingdom ni Satan to advance. Amen. Tayo po, tinawag ng Panginoon to advance the kingdom of the Lord Jesus Christ. Identification of the chosen vessel. Amen. That's why rampant po ngayon ang mga man of God na kung saan they have the boldness. Amen. Huwag natin tingnan yung prosperity na nakikita natin kay Prophet. Tingnan po natin kung paano yung kalakasan na meron siya para ipagpatuloy ang gospel. Amen. That's why yung sino pa hindi nakapunta ng tanhay, taas ang kamay. Okay, ngayon, sabayan si Pastor, mula ngayon, i-desire ko makapunta sa main church. Okay, taas, lahat. Gusto ko lahat. Hallelujah. Huwag niyong isipin na, Pastor, lang pamasahe, malayo yun. That's why tayo nasa prophetic pam. Okay, lahat taas ang kamay. Okay, sabayan si Pastor, mula ngayon, i-desire ko. I desire makapunta sa main church, because this is the ministry of the Holy Ghost in these last days. I consider myself as a vessel of God's glory, and I am as a remnant. Okay, pag kinoconsider nyo yung sarili nyo as a remnant, you are a remnant. Amen, amen. Sino yung mga remnant na yan? Pam. Okay, dalawa lang yan, Pam. Okay, so there are 7 churches in the book of Revelation chapter 2 verse 23. So hindi ko na matatopic yan. So in the book of Smyrna, this is what we call persecuted church. Kaya sabi ng Panginoon, if you remain, ito po yung mga naunang namatay. Sila po yung unang mararapture. They are the persecuted church. Kaya sabi ng Panginoon, kung mananatili kang tapat sa akin, even you are persecuted, you will receive the crown of life. Amen. Ito yung pangalawang church. Okay, ito yung pangalawang irarapture ng Panginoon, yung buhay na kanyang dadatnan. Yung unang irarapture, yung patay na namatay kay Kristo. Amen. Basahin nyo na lang yan, ba? It is the church of Philadelphia. This is the faithful church. Amen. At sabi ng Panginoon, if you remain faithful hanggang sa akin pagbabalik, bibigyan kita ng susi na ikaw lang ang makakabukas. Amen. Because there is a supernatural favor or supernatural door of blessing, favor, prosperity na ikaw mismo gagamitin ng Panginoon to lead other people. Naalala nyo yung topic natin nakaraan, Pam? Kung sino binigyan ng isa, tumubo ng 10. Dahil sa 10 na yan, pamamalahain kita ng 10 syudad. Okay. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Next verse. Hallelujah. Okay. Matthew. Okay. Verse 11 na tayo, pa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Nalaganap ang kasamaan. Bakit po, pa? Nalilang po kasi sila. Amen. When it comes to false prophet, tandaan po natin. Okay, number 5, false prophet. Okay, kung merong false prophet, merong totoo propeta. Amen. Agree. Topic na lang ako sa sunod yan about identifying the true servant of God. Kung merong mga false prophet, meron din mga false teacher, meron din mga false apostle. But ito yung tandaan natin, pa. Ano sabi ng Panginoon? Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit. Bakit po, pa? Bakit? Sinabi ng Panginoon, you have the ability to taste them. Bakit? Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. Okay, so taste the spirit. Ayan, Matthew chapter 7 verse 15, makikilala nyo. Sige, next yan. Makikilala nyo ang puno sa bunga nito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, pero ang totoo sila ay gutom na mga lobo. Amen. Again, tandaan natin, pa, para hindi tayo maligaw. Amen. So yung nagsasabing false prophet, mag-iingat po, baka tayo husgahan ng Panginoon. Never judge a people na hindi natin nakakasama. Amen. Kaya the moment nung first time ko na-encounter si prophet by the grace of the Lord, nung sinabi po niya, God talk to me that you become the prophet of this nation, hindi po ako naniwala agad. Pero ang sabi niya, if you want to know me, you must know me behind the pulpit. Amen. Kaya ang dahilan ko po na pumunta doon, alamin ang katotohanan.
And for 3 signs na hiningi ko sa Panginoon, sinagot po ng Panginoon. Dapat ganun din po tayo pa. Amen. Saan ka nakakita? 5 years in the making ang ministry. And yet, grabe po ang galawan ni Holy Spirit. Amen. So, makikita natin sa bunga. Ano pong bunga pa? Sa ugali ba? Amen. At hindi pa yung bunga na kung saan, ano yung naging bunga. Hindi magkakaroon ng, okay, tulad sila ng mga gutom na lobo. Sino yung mga gutom na lobo na yan pa? Yung mga gutom na lobo na yan, ang tinutukoy po dyan, it is a religious mindset na kung saan they are always, ano bang ugali ng lobo? Yung laging salita ng walang batayan. Ang batayan lang, mga kaalaman na kung saan intellectual mind. Diba? Ito na lang, Pam. I tell you, Pam. In the book of Luke chapter 11, the moment na nagpagaling si Jesus, sino yung kumakalaban sa kanya? Hindi po mga ordinaryong tao. Sino yung nagpabago kay Jesus? Hindi po ordinaryong tao, Pam. Mga may alam din sila. Kaya huwag kayong masaktan kung meron nagsasabing hindi totoo ang Jaom. Huwag kayong masaktan kung hindi sinasabing hindi totoo ang healing. Hindi totoo ang lay hands. Hindi totoo ang speak in tongues. Diba? Hindi dapat din nalang sinama ng Panginoon yan, but magtatapik ako dyan next time, Pam. Hallelujah. Palakpan natin ang Diyos na buhay. Last verse. Okay. Matthew 24, verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita ng kaharian upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. He become the witness. Kaya sabi ko po, Pam, either we like it or not, babalik ang Panginoon. Maging witness ka man o hindi, mag-share ka man ng gospel o hindi, babalik ang Panginoon. Kaya kung babalik ang Panginoon, mag-serve na lang tayo sabay-sabay. Amen! It's the time for us to declare that there is no limitation. Hindi hinahanap ng Panginoon yung most talented. Ang hinahanap niya yung most willing. Hindi hinahanap ng Panginoon yung maraming title, yung maraming titulo. Ang hinahanap ng Panginoon, those who are obedient. Amen. If you are willing in obedient, tax collector. Kahit isang seaman hindi nakapag-aral ng 4 years na seminaryo, I don't care. Amen. Kahit basahin natin ang salita ng Panginoon, if we do not act according to it, diba? According to James chapter 1, verse 22 to 25, if you read it, hindi lang tayo hearers, but we are the doers of the word. Amen. We are not perfect, but we are serving the perfect God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pusog na palakpak. Next verse po. Okay, kaya number 6, when the gospel are preached, and then the end will come. Kaya ang gagawin natin, Pam, sabay-sabay natin ipahayag ang salita ng Panginoon. Share your testimony. Amen. You are the covenant keeping